Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Alam nyo ba na ang isang dating co-founder ng Ripple ay hindi lang sa cryptocurrency nag-invest, kundi pati na rin sa space exploration? Oo po, tama ang narinig ninyo. Ang dating Ripple executive na si Ginoong Jed McCaleb ay kasalukuyang nagpopondo ng isang commercial space station gamit ang kanyang yaman mula sa pagbebenta ng XRP. Ayan, dyan niya po linagay. Pero paano nga ba ito nagsimula? Ano po ang layunin ng project na ito? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga traders at investors na interesado kay XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Para po sa mga hindi nakakakilala kay Ginoong Jed McCaleb at ano po ang kanyang bagong misyon, ay ayan, siya po ay isang kilalang personalidad dito sa mundo ng cryptocurrency. At isa siya sa mga nagtatag ng Mt. Gox, Ripple at saka Stellar, mga project na nagkaroon po ng malaking epekto sa blockchain at saka digital assets. Ngunit ngayon, siya ay may bagong ambisyon. Ayan. At ito po ay ang paglikha o pag-create ng isang commercial space station sa pamamagitan po ng kanyang kumpanyang Vast Space. Kaya ayan, patindi ng patindi yung kanyang mga ginagawang project. Ang project ay tinawag po na Haven 1 or Haven-1. Ayan, at target po nitong maging unang commercial space station sa mundo pagsapit po ng taong 2026. Yan, or next year po yan. Ngunit ayon po sa CEO ng Vast Space na si Ginoong Max Haut, yan, Max Haut, hindi ito isang luxury hotel para sa mga turista. Sa halip, ang kanilang misyon ay magbigay po ng functional na space para sa mga astronaut mula sa iba't ibang bansa at mga pribadong individual na may layunin sa kalawakan. Yan po yung kanilang misyon. Ngayon ay ano nga ba ang Haven-1 at ano po ang layunin nito? Yan. Ang Haven-1 ay isa pong ambisyosong project na naglalayong palitan ang tumatandang International Space Station or ISS. May mga plano rin ang Vast Space na magtulungan sa SpaceX ni Ginoong Elon Musk para magamit ang kanilang docking systems at saka internet service mula sa Starlink. Kung magiging matagumpay, maaring ito ang magiging pangunahing commercial na space station na susuportahan ng NASA at iba pang mga space agencies. Isa po sa mga pangunahing layunin ng project ay ang paglikha ng isang space environment na may artificial gravity at saka advanced infrastructure. Ang mga astronaut at private individuals na magtatrabaho dito ay magkakaroon po ng mas komportabling space para sa kanilang misyon na maaari pong magamit para sa scientific research, technological experiments at iba pang mga gawain sa labas ng mundo. Ayan. Ngayon ay yung bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay yung talagang pinakatanong po natin dito ay paano po ginamit ang XRP? Paano po ginamit ang XRP para sa project na ito? Yan, mula nang umalis po si Ginoong McCaleb sa Ripple noong taong 2013, nagbenta siya ng malaking bahagi ng kanyang XRP holdings. Sa pagitan po ng taong 2014 at saka 2022, nakalikom siya ng humigit kumulang $3.3 billion mula po sa pagbebenta ng XRP. Malaking bahagi ng perang ito ang kanyang ginamit ngayon upang punduhan ang Vast Space at ang Haven-1 project. Ayon po kay Ginoong McCaleb, handa siyang ipusta handa po niyang ipusta ang hanggang $1 billion para sa project na ito kahit pa may kasamang malaking risk ito. Kaya yan ang tindi po niya.
Para sa kanya ay mahalaga ang hakbang na ito upang maabot ang isang hinaharap kung saan maraming tao ang maaring mamuhay at magtrabaho sa labas ng mundo. Kaya yan po talaga. Handa siyang ipusta ang ganyang kalaking pera. Yan, kung yan po talaga ang kanyang ikakasaya, maski malaki talaga ang risk, pero yan po ang kanyang ikakasaya, ay syempre, ayan. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon ng XRP community dito sa project na ito ni Ginoong Mac Caleb. Ayan, dahil po sa pagbebenta ni Ginoong Mac Caleb ng kanyang XRP holdings, marami ang nag-akusa sa kanya na sinira niya ang halaga ng XRP sa market. Meron pong ilan sa mga XRP community na naniniwalang ang kanyang pagbebenta ay nagdulot ng pagbaba ng presyo ng XRP. Gayunpaman ay itinanggi ito ni Ginoong Mac Caleb at sinabi niyang matagal niya nang in-announce ang kanyang pag-alis kay Ripple bago pa man siya nagbenta. Ayon sa kanya, mas mainam na ipinaalam niya ito sa publiko kaysa magbenta ng palihim or sekreto. Sa kabila ng kanyang kontrobersiyang ito, sinuportahan pa rin ng kapwa niya Ripple co-founder na si Ginoong Chris Larsen ang project. Ayon po kay Ginoong Larsen, ito po ay isang malaking hakbang para sa innovation sa Amerika at isang pagbabalik sa panahon ng matapang na mga hakbang sa teknolohiya. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin na nag-i-invest kay XRP or syempre maging sa iba pang mga cryptocurrencies, may ilang bagay tayong dapat na ilagay sa ating isipan. Una, ipinapakita po nito kung paano maaring gamitin ang kita mula sa crypto para punduhan ang malalaking project sa real world or dito sa totoong mundo. Ipinapakita rin ito na kahit mataas ang risk sa crypto, maaari itong magresulta sa makabuluhang mga inobasyon. Pangalawa, maaari pong magkaroon ito ng epekto sa presyo ng XRP. Bagamat naibenta na ni Ginoong Mac Caleb ang kanyang holdings, ang dating backlash mula sa XRP community ay maaring maka-impluwensya sa tiwala ng mga investors. Gayunpaman, dahil sinusuportan ito ng ibang crypto leaders tulad ni Ginoong Chris Larsen, maaring positibo pa rin ang pangkalahatang pananaw dito. Pangatlo, ipinapakita po ng project na ito ang potensyal ng blockchain technology sa iba't ibang larangan, hindi lamang po sa digital finance kundi pati na rin sa science at saka space exploration. Ito po ay isang magandang indikasyon na ang crypto ay hindi lamang speculation tool kundi isang paraan upang pondohan ang tunay na development. At ayan, sa kabuuan, ang project po ni Ginoong Jed Mac Caleb ay isang patunay kung paano po maaring gamitin ang cryptocurrency sa mas malalaking layunin. Bagamat may kontrobersiya po sa kanyang pagbebenta ng XRP, hindi maikakaila na ang kanyang vision para sa Heaven-1 ay isang hakbang patungo sa hinaharap ng space exploration. Para sa atin, mga Pinoy, ito po ay isang paalala na ang crypto ay may mas malawak na gamit bukod sa trading at saka investment. Maaari po itong maging susi sa technological na pagbabago na makakaapekto hindi lang sa ating ekonomiya kundi pati na rin sa hinaharap ng buong mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.